Alala sa atin kung ano ba talaga ang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon. Yun po'y pag-aako ng Panginoon sa ating pong mga kasalanan upang tayo po ay maligtas. Dala po Dako po tayo ngayon sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mga mensahe po ng awitin namin pong inawit at pinakinggan. Salamat po sa paalala, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat Panginoon sa paalala po sa ginawa ni Kristo upang kami po ay mapatawad. Ay siya po ang nagbayad ng dapat po namin pagbayaran upang kami po ay magkaroon ng maayos na relasyon sa inyo. At sa aming pagdako, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nanalangin po kami na tulungan niyo po kami na maunawaan po ang mga salita mo at makita po namin kung ano po ang dapat namin maging tugon sa iyong sinasabi. Tulungan niyo kami magbigay atensyon, Panginoon, at mangusap nawa sa puso namin po ang mga salita at kung kami po ay napapaisip, nag-iisip ng pag-asa sa buhay na ito, ang katiyakan po ng kapatawaran at kaligtasan, nawa ay masumpungan namin ito, makita namin po ito sa liwanag po ng iyong mga salita. Tulungan mo po ako sa aking pong pagbabahagi ng iyong salita at kayo po ang mataas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming hinihiling sa iyo, aming Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Puro bad news talaga tayo lately. Merong gera, kahit na napakalayo po ng digmaan sa ating bansa, pero parang daman-daman natin ang epekto nito. Tumataas po tumaas at patuloy na tumataas ang halaga ng langis, ng krudo, gasolina. At parang isipin ng iba na, wala naman kami sasakyan, hindi kami apektado niyan. Pero ang totoo niyan, kapag tumaas po ang mga bagay na yan, may maraming kasunod yan, di ba? Ang bad news sa atin ay sa susunod na linggo, ay ang mga gumagamit ng diesel ay mahaharap sa katotohanan na 3 ulit. Tataas po ng 3 ulit ang diesel. So, ang projection ay 150 na ang 1 litro. Samantalang nagsisimula ang Marso, 53 lang, pagkalala ko, 53 lang ang diesel. So magiging 150. At hindi po may iwasan dyan ang pagtaas ng mga bilihin, mga pagkain, at sasabay na rin siguro ang kuryente, ang tubig. At eventually, yung mga pinagkakagastusan sa paaralan, ano yan damay-damay na po, At minsan, pag ang bad news dumarating na parang alon sa atin, gusto naman natin sana ng break, Wala bang good news dyan? Well, kung naghanap kayo ng good news, kayo nasa tamang lugar, at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang good news na galing sa Panginoon. Ito po magandang balitang ito ay hindi kayang talunin ng kahit ano pang bad news na pwede niyong malaman sa buhay niyo. Mga nagdaan, kasalukuyan at paparating na bad news. Yung good news, magandang balita, mabuting balita na galing sa Panginoon ay higit sa lahat ng bad news na pwede nating maranasan. Ito pong good news na ito ay actually best, na pinakamabuting balita na pwede mong matanggap sa buhay mo. Iniisip mo, ano bang gusto mong good news na matanggap? Maybe promotion sa trabaho, maybe tatanggapin ka sa isang school na gusto mo, o kaya naman ay yung nililigawan mo ay sasagutin ka na, o kaya naman ay yung ine-expect mo na paparating na mga blessing ay darating na pala. Ano bang good news ang inaantay mo? Well, alam mo ba na pag samahin mo lahat ng good news sa buong buhay mo, hindi mo pa rin kayang tumbasan ang good news, ang magandang balita na hatid sa iyo ng Diyos. Ang pamagat po na ating pag-aaralan ngayon ay ang mabuting balita ng kamatayan
at muling pagkabuhay ni Kristo. Mabuting balita, ang nilalaman ng mabuting balitang ito ay patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng isang persona, ni Kristo Jesus. So titignan po natin ito, the good news of Christ's death and resurrection. So meron lang tayong ilang mga puntos dito. Pero ang ating pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Bible, ang pangalan ng libro ay 1 Corinthians. Unang Korinto, sapagkat meron pang ikalawa. Ang Korinto po ay isang lugar at mga nakatira doon ay mga tawag sa kanila Corinthians. So sila yung sinulatan ng isa sa mga mensahero ng Panginoon. At tignan po natin ito, no? Unang Korinto 15, 1-2. Sinabi dito, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita. Okay? Magandang balita, parehas lang po ng mabuting balita, good news. Okay? So dito binabanggit po ang magandang balita. Ano ho? At kung babasahin natin ito patuloy, mamaya pa niya sasabihin kung ano yung magandang balita. Ang una niya nang sasabihin, ano ang pwede maging epekto nito sa iyo. Ano? Sabi po rito, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, narinig niyo yan, tinuro ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan. Tingnan niyo po ito ha. Bakit ba ito good news? Na sa pamamagitan nito, kayo ay ano? Ligtas. Ang tinutukoy niya dyan, hindi yung ligtas sa hold-upper, ligtas sa aksidente, kundi ligtas na magkaroon ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Panginoon. So, bakit mahalaga itong good news na ito? Bakit talagang very, very good itong news na ito? Sapagkat sa lahat ng balita sa buong mundo, ito lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng kaligtasan. Ito lang ang pwedeng magkaroon ka ng katiyakan na napatawad ka ng Diyos at kung sakaling ikaw ay lilisan sa mundo na ito, ay sa piling ng Panginoon at hindi sa kapahamakan. Sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan. Malibang kayo ay sumampalataya ng walang kabuluhan. Okay? Paano bang panghawakan ito? Yung word na sampalatayanan. No? Ibig sabihin, pagtiwalaan mo itong good news na ito. So, ano man itong good news na ito, ito ang paraan ng Diyos upang tayo ay maligtas. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Kanya. Naisip po ba minsan na, ano kaya ako? Pag panahon ko na para humarap sa Diyos, naisip nyo ba na, ano yung mga kasalanan ko? Haharap ako sa Diyos, sabi ng Biblia, nandiyan ang kamatayan, itinakda iyan sa mga tao, pagkatapos ipaghukom. Napaisip mo na ba na paano kaya ako magkakaroon ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at yung talagang siguradong maayos na relasyon sa Diyos? Kung niisip mo yan, ito ang good news sa iyo ng Panginoon. Good news sa ating lahat ng Panginoon. So ngayon, yung good news, bakit siya good news? Kasi magandang balita, kasi pero mo maliligtas ka. Mapatawad ka sa iyong mga kasalanan, magkakaroon ka ng katiyakan ng maayos na relasyon sa Diyos. Ang tanong ay, ano ba yung good news na yan? Well, tignan po natin sa verse, talon tayo sa verse number 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin din tinanggap. Ito yung mabuting balita na tinuro kay Pablo, tinuro naman ni Pablo sa kanila. Ito na po yung bahagi ng good news. Okay, handa na ba kayo? Ito na po ang sabi dyan, Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin din tinanggap, bahagi ng good news na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Yun ang good news. Ang mabuting balita sa lahat, para sa lahat ng tao, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ito ang unang puntos natin. The good news of Christ's death. Ang mabuting balita, anong nilalaman ng mabuting balita? Kamatayan ni Jesus. No, normally, pag may namamatay, hindi natin iniisip na mabuting bagay, Pero sa Biblia, pinapakita po sa atin na isang mabuting bagay para sa atin na si Kristo ay namatay. Himay-himayin po natin yan. Sinabi dyan, si Kristo ay namatay. Pag-usapan po natin yung unang salitang, Kristo. Tingnan natin yan. Meron tayo dyan konting visual. Kristo, pag-usapan natin, ano ba yung sabihin yan?
Kung kayo'y pamilyar sa sabong, baka ibang nasa isip nyo. Ang Kristo po, ang ibig sabihin niyan ay ipinangakong tagapagligtas. Ipinangakong tagapagligtas. At kung narinig nyo na yung salitang Mesyas, Messiah, parehas lang po yun. Ang ibig po sabihin ng Kristo ay si Jesus, siya po iyong ipinangakong tagapagligtas na darating. Alam niyo po ba na 4,000 years bago dumating si Jesus Christ, sinabi na po sa atin, sinabi na po sa Biblia na darating ang tagapagligtas. So, ibig sabihin, nung dumating si Jesus, yun po ay katuparan ng mga pangako ng Diyos. Na si Jesus, yun ang pangalan niya, na nagkatawan tao ang anak ng Diyos, tinawag siyang Jesus, di ba? Pero yung Kristo, hindi talaga yan pangalan. Yan po ay parang title. Halimbawa, ng pangalan ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Yun ang kanyang pangalan. Pero ang kanyang titulo, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang pangalan po ng tagapagligtas ay si Jesus. Ang kanyang title ay Kristo, na ang ibig sabihin po, siya yung promised Savior. Siya yung pinangako ng Diyos na darating. At dumating si Jesus, ibig sabihin, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na darating ang tagapagligtas. Although, inabot ng libo-libong taon, dahil sa plano ng Panginoon, dumating ang tagapagligtas. At pinapakita sa atin sa Bible na si Kristo po ay, bagamat siya'y tao, hindi siya tao lang. Siya po'y anak ng Diyos. Kung paano Diyos ang Ama, ganun din siya. Siya ay nagkatawang tao. Sabihin, bakit siya nagkatawang tao? Di ba? Bakit ba tayo may Pasko? Kaya tayo may Pasko dahil para sa mahal na araw. Ang ibig ko sabihin ay, kaya po nagkatawang tao ang anak ng Diyos para pwede siyang mamatay. Okay? Kasi di ba, pinag-usapan natin, good news, si Kristo, ang Kristo ay namatay. Alam niyo po ba na hindi po mamamatay ang Diyos? Ang Diyos po ay Espiritu, ibig sabihin ng Espiritu, base sa definition ng Biblia, ito po ay walang buto, walang laman, walang dugo. So, ibig sabihin, hindi po mahawakan. Alam niyo po ba ito? Ang pinakadahilan kung bakit nagkatawan tao ang anak ng Diyos, para pwede po siyang mamatay para sa atin. Yun ang dahilan. Sabi nga ng isang kanta, born to die. Siya'y namatay. At napapaalala sa atin dito na hindi lang yung kamatayan niya, no? Tayo po'y pamilyar ngayon, siguro napapaisip tayo, lalo na sa kulturang Pilipino, holiday natin kasama yung mga importanteng buhay mga importanteng detalye o kaganapan sa buhay ni Jesus Christ. Pasko, yung kanyang pagparito mula sa langit. At yung mahal na araw, nare-remind tayo sa sufferings, di ba? Sufferings ng Panginoon at yung kanyang kamatayan. Ngayon, tignan natin yon. Saan ba natin nakuha yung mga idea na pinapako sa krus, talaga ng korona ng tinik, hinahagupit, di ba? Saan ba natin nakuha yung idea na yon? Sa Bible yon. Nakalagay sa Bible yon. Meron tayong 4 na book sa Bible na ang focus niya ay itala yung nangyari sa buhay ng Jesus Christ. Yung kanyang kung sino siya at yung anong kanyang ginawa, anong kanyang tinuro. At isa po sa mga aklat na yon ay yung parang pangalan ay Matthew o Mateo. Kasi ang sumulat nito, ang ginamit ng Diyos, ay si Mateo na isa po sa 12 alagad ng Panginoon. At hindi natin babasahin lahat ng record ni Matthew patungkol sa sufferings and death ni Jesus Christ kasi sobrang tagal naman yun. Dadako tayo sa eksena na katatapos lang siyang hagupitin ng mga sundalo. Doon tayo sa Matthew 27 verse 27. Sabi diyan, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador, kawal ni Pilato, sa Pretorio, lugar na kung saan marami bahay ng gobernador, at tinipon nila ang buong pangkat ng mga kawal sa paligid niya. Marami po ito, daan-daan soldiers po ito, Roman soldiers. At siya kanilang hinubaran.
Okay? So, siyempre may damit si Jesus. Inaresto kasi si Kristo madaling araw. Ito pong part na to, mga umaga na to, may putok na ang araw niyan. At pinako si Jesus Christ around 9 a.m. So, ito mga, I don't know, we probably between 7 to 8, 7 to 9, nangyari ito. At sinabi, hinubaran siya. Hinubaran siya. At ang ginawa sa kanya ay dinamitan ng isang balabal. Ano po ba yung balabal? Parang robe, ano? Isang balabal na pulang-pula. Ano? Ibig sabihin, kasi nga, ang kanilang paniniwala, tinuturo ni Jesus na siya ay hari ng mga Hudyo. Totoo naman siya talaga hari ng mga Hudyo, siya yung pinangako. Pero ang ginagawa nila rito, kinukutya nila, hinahamak nila, pinaglalaruan nila si Jesus Christ. O sige, damitan natin to, nung suot kunwari ng hari, suotan natin ganyan. Sila'y gumawa ng isang koronang tinik. Mga kapatid, mga kaibigan, yung koronang tinik na ito, ay hindi yung maliliit na tinik, malalaki po ito. At inilagay sa kanya na maaaring tumama hindi lang sa kanyang balat, hindi lang sa kanyang laman, kundi mismo sa kanyang bungo. Imagine mo yun, no? Natusok talaga. So, alam naman natin dito, pag nasugatan ka rito, dudugo talaga ng matindi yan. Yung corona na yon, hindi yung parang pabilog lang na gano'n. Parang, ayon sa nabasa ko, parang mala-helmet. Parang mala-helmet na corona. At bakit meron? Kasi nga, hari ka, sige, itong corona mo, hinahamak nila. So makikita nyo rito, side by side, ang emphasis ng Bible, hindi lang yung nagdusa siya physically, kundi emotionally, dahil siya po'y nilalait ng mga tao. Ito rin natin, ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Ibig sabihin stick. Lumuhod sila sa harapan niya at siya'y kanilang nilibak, isabihin hinamak, nilait. Nagsasabi, mabuhay, hari ng mga Hudyo. Imagine niyo na lang yan, At this time, duguan na si Jesus Christ niyan kasi nalatigo na siya. Yung ginagaya ng mga nagpipinitensya. Pero yung kay Jesus Christ, ibang klase po kasi yung mga latigo noon. Isang mahaba, tapos may maraming sanga ngayon. At ayon sa mga records, minsan yung mga nilalatigo na ganon, kita na yung buto at laman loob sa likod. So at this point, sobrang dami ng dugo na tumitigis nang galing sa katawan ng Panginoon. At dinamitan siya, sinasamba siya kunyari, ito ang hari ng mga Hudyo. Verse 30, siya'y kanilang niluraan. Alam niyo ba yung niluraan? Dinuraan. Kinuha nila ang tambo. Ito po, hindi niyo masyado makikita sa translation dito. At hinampas ang kanyang ulo. Maaaring idea at sinimulan nilang hampasin ang kanyang ulo o paulit-ulit nilang hinampas yung kanyang ulo. Yung ulo na may corona. Yung ulo na may dugo na. Kasi bago dito, hindi natin binasa, pinagsusuntok na siya. Doon palang naresto siya doon sa lugar ng Sanhedrin, ng high priest. So napakahirap nito. Biruin mo, paluin ka sa ulo ng isang beses. Hindi ko alam kung makatayo ka kagad kung paulit-ulit kang hatawin na ganito, ganun ang ginawa sa kanya. 31, pagkatapos na siya'y libakin, hinubad nila ang kanyang balabal. O isipin mo yung duguan na likod, nilagyan mo ng tela, tapos lumipas ang panahon, siyempre kahit papano, dumidikit na yon sa sugat mo, di ba? Tapos biglang alisin. Hinubad nila ang balabal at sinuot sa kanya yung damit niya at kanilang nilabas siya upang ipako sa krus. Verse 32, sa paglabas nila ay kanilang nasalubong ang isang taong taga-Sirin na si Simon. Long story short, si Simon, pinilit nila, ikaw na magbuhat ng krus kasi hindi na kaya Hindi na kaya. Alam nyo, himalangan na nakaabot pa si Jesus Christ sa krus sa mga dinanas niya at kawalan ng dugo na naranasan niya. So, kumuha sila ng tagabuhat ng krus. Biruin mo, kung saan ka ipapako, part nun dadalin mo. So, hindi na kaya kumuha sila ng tagadala. Sobrang hina na.
verse 45, mula ng oras na ika-6, that's in our time, that's 12 midnight. 12 noon. Mula ng oras na ika-6, nagdilim ng buong lupain hanggang sa oras ng ika-9. Kasyam is the 3 p.m. At nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig ng sasabi. Yung sasabihin niya rito, yun yung lingwahe nila. Ano? Ilay, ilay, lama, sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, hindi lang siya inalipusta ng mga tao, binenta ng kanyang alagad, tinalikuran ng kanyang maraming alagad, ikinaila ni Pedro, hindi lang siya pinagkaisahan ng mga religious leaders, hindi lang siya ginulpi, binugbog, hinamak, pinaglaruan. Siguro itong pinakamatindi. Sapagkat sinabi rito, yung relasyon niya sa Diyos Ama, nakakaiba, no? We believe na isang Diyos, 3 persona, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niya na iwanan siya ng Ama. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sapagkat sa mga oras na ito, ay pinagbabayaran niya ang kasalanan ninyo at kasalanan ko. Verse 50, at muling sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Si Kristo ay namatay. Alam natin totoong namatay siya kasi kung babalik tayo sa 1 Corinthians 15:3, sa verse 4, hindi ko nalagay dito, no? Sinabi sa verse 4 na siya'y inilibing. Tanda, pagkapatunay na talagang namatay siya. 3 days after siyang mamatay, nakalibing siya. 3 days. Namatay siya, 3 days siya nakalibing. Bakit binabanggit na nakalibing siya? Because namatay talaga siya. So, nakita natin kanina, si Kristo'y namatay. Bakit? Madlo, ganun dahilan. Para sa ating mga kasalanan. Alam niyo po ba, mga kapatid, mga minamahal, na kaya namatay si Jesus, it's not because may kasalanan din siya sa sarili niya. Kagaya nung 2 magnanakaw na katabi niya. Inosente si Jesus. Kahit si Pilato, alam niya yun. Pero, kung gusto niyo ng paliwanag, bakit ba namatayan si Kristo? Or maybe tayo, buong buhay natin, no? May mahal na araw, namatay si Jesus Christ, etc. Pero napagtanto na ba natin, naisip na ba natin, bakit ba siya namatay? At hindi natin kailangan maghuhula dito, mag-speculate. Kasi napakalinaw ng sinabi ng Bible, siya namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yun. So, sino nagpapako kay Kristo sa krus? Yung kanyang mga kababayan ba? Yung mga Roman soldiers ba nagpako kay Kristo sa krus? Yes. Pero sa isang banda, ikaw at ako nagpako sa kanya sa krus. Dahil namatay siya, hindi dahil sa kasalanang meron siya. Wala siyang kasalanan, inosente ang Panginoon. Bakit siya namatay bilang isang kriminal? Cross, that's death penalty noong time of Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, dahil sa ating mga kasalanan. Alam mo kaya namatay si Jesus para mapatawad tayo. Binayaran niya, tayo po ang nagkasala, siya nagbayad ng fine. Siya nagbayad ng dapat. Pagbayaran natin, pagdusahan ng walang hanggan. Alam niyo, ibig sabihin nito, mga minamahal, dahil may isang Diyos na nagkatawang tao na matay dahil sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan. Ibig sabihin nito, makasalanan tayo sa Panginoon. Makasalanan tayo. Napakadali natin ipagpalagay na, agawa ko na mali, pero okay na rin siguro yan sa Panginoon. Mga kapatid, wala tayong kabutihan sa harapan ng Diyos. Kasi kung tayo po'y mabuti sa paningin ng Diyos, hindi niya na kailangang bumaba dito at ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Mga minamahal, mga kasama, huwag natin isipin na, sige, nakagawa ko na mali, pero sa bandang uli, okay na yan sa Panginoon. Hindi okay sa Panginoon. Huwag nating hamakin ang sakripisyo ni Jesus
sa pagsasabing okay lang ang kasalanan. Hindi okay ang kasalanan. Mabigat para sa Panginoon. It is a very serious thing. Bakit? Kasi iniwanan na niya ang ganda ng langit para pumunta dun sa krus at pagbayaran ng kasalanan. Yung hinihingi ng Diyos na hustisya dahil sa ating paglabag sa kanyang mga utos, ang anak ng Diyos mismo ang nagbayad para sa atin. At para ibigay ni Jesus, para ibigay ng anak ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, ibig sabihin, ang parusa sa kasalanan, hindi basta-basta. Sabi ng Bible, pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay. Ay, kung pera pala ang kabayaran para maligtas tayo, ay walang problema sa Panginoon yan. Pero bakit kinailangan na ibigay ni Jesus, anak ng Diyos, ang kanyang sariling buhay para maligtas tayo? Because ang penalty ng kasalanan ay napakabigat. At yung ginawa ni Jesus ay merong walang hanggang halaga kasi namatay siya hindi lang tao kundi bilang Diyos tao. Sabi ng Bible, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang sa atin, minsan ang mga tao, ginagawang simple ang kasalanan, ginagawang biro, ginagawang bagay na magaang lang. Pero ang Diyos po, hindi nagbibiro sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagsimula yan nung ginawa ng Diyos ang unang mga tao, si Eva at si Adan. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yung isang bunga ng punong kahoy na yan, bunga ng punong kahoy na yan, na nasa gitna ng hardin. Pag kinain niyo yan, mamamatay talaga kayo. Ang malungkot na balita, malungkot na kwento doon, kinain ng ating mga magulang at nagsimula na ang kamatayan sa sangkatauhan. Sabi ng Bible, mamamagitan ng kasalanan, pumasok ang kamatayan sa mundo. At hindi lang po iyon kamatayan na physical, St. Peter. Hindi lang ganon. Kasi sabi po sa Revelation 21:8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga hindi naniniwala sa Diyos, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, ibig sabihin lahat ng klase ng imoralidad, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Di man tayo mapatay ng tao, di man tayo mapakiapid, di man tayo mangkukulam, pero lahat tayo nakapagsinungaling. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre. Ano po yung lawa na nagliliyab sa apoy at asupre? Impyerno po yan. Yung mga tao di naniniwala sa impyerno. Pero alam nyo, naniniwala tayo sa impyerno kasi sinabi ng Diyos sa kanyang salita. At ang isang bagay na totoo, kahit huwag tayong maniwala, totoo pa din yun. At isipin niyo po ito, sa mga hindi naniniwala sa impyerno, sa mga tao na mayroong pagkadalawang isip, totoo ba yan o hindi? Kung walang impyerno, bakit pa kinakailangan ni Jesus mamatay para sa ating mga kasalanan? Isipin nyo, saan tayo? Siya'y tagapagligtas. Tagapagligtas saan? Kung wala namang kapahamakan naghihintay sa atin. Mga kapatid, may impyerno. Diyan tayo ligtas ng Panginoon. Kung sinabi rin sa text natin, na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Di ba sinabi doon? Ayon sa mga kasulatan. Ibig sabihin yun na nangyari kay Jesus Christ, hindi yun nagkataon na ang malas naman itong napagkamalan siya, na misunderstood siya, I was at the wrong place at the wrong time, kawawa naman, no, natsambahan ng tadhana, namatay. At gaya ng mga nangyayari na may mga taong inosente na mamatay dahil na-chismis sila, parang ganun din lang yan. Hindi po. Kasi yung nangyari kay Jesus Christ, ibig sabihin, sinabi doon, ayon sa kasulatan, ibig sabihin, noon pa itinakda na ng Diyos na ito yung mangyayari sa Kanya. Ito'y bahagi ng plano ng Panginoon. Alala niyo yung sinabi natin na darating ang tagapagligtas. May pinangako ang Diyos. Siya yun. At bahagi ng mangyayari sa Kanya ay mamamatay siya.
So, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Anong gagawin natin dyan? Ano? Hindi lang naman na-record ng Bible yan sa atin para lang magkaroon tayo ng mga bagong information sa isip natin. Okay, alam ko na. No. May purpose ang Panginoon. Bakit niya na-record dito? Itinala ang mga bagay na ito. Kasi gusto ng Panginoon, maligtas tayo. Ang tanong, paano tayo maliligtas? Namatay si Kristo, paano kung mapakinabangan ng kanyang ginawa? Ito po ang sabi ng Biblia, Acts 10:43, mga gawa 10:43, mga minamahal, mga kaibigan, tignan niyo po ito. Ang problema natin kasalanan. Para tayo maligtas, kailangan patawarin tayo ng Diyos. Ito sabi dito, siya, si Jesus, ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. Gaya ng sinabi natin na siya ipinangakong darating, na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap. Okay, pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus, nang ibig sabihin magtiwala ka sa Kanya, na siya lang yung Kanyang kamatayan, yung Kanyang muling pagkabuhay, ang tanging paraan para maligtas ka, ay makakatanggap ng ano? Kapag nanampalataya tayo kay Jesus, ano matatanggap natin? Kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. So ito, wag natin paguluhin, ano? Kung naghahanap ka ng paraan para mapatawad ka ng Diyos, maliwanag ang Bible dyan. May mga misteryo sa Biblia, may mga bagay na malalim, mahirap unawain, pero hindi ito. Sa usapin, pagdating sa kaligtasan, kasing linaw ng tanghaling tapat ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung gusto mo na makasumpong ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, hindi ito patungkol sa kaya mong gawin, sa mga nagawa mo na o magagawa mo pa, kundi sa ginawa na ni Kristo. Ikaw ay pwedeng patawarin ng Diyos kung magtitiwala ka kay Jesus na siya lang ang tagapagligtas sapagkat namatay si Jesus para bayaran ang iyong mga kasalanan. So kung gusto mong maligtas, at ako, wala naman sigurong taong matino na gusto mapunta sa impyerno. Kung alam natin sa heart natin, opo pastor, ako'y makasalanan at meron akong takot pagharap ko sa Panginoon, hindi ko alam, malamang hatulan ako ng Diyos, ako'y mapahamak. Kung meron kang takot, ito sinasabi ng Bible, pwede kang makasumpong ng kapatawaran mula sa Panginoon. At yun po ang maganda mga kasama, no? Pwede mong matiyak na ikaw ay ligtas. Ang sabi ng Biblia, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan. Ang kailangan mong gawin, magpakumbaba ka. Kilalarin mo sa harap ng Panginoon, Panginoon, ako po'y makasalanan at wala akong magagawa, wala akong kakayanan para iligtas ang sarili ko. At ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, maging ang Kanyang muling pagkabuhay, ang tanging pag-asa ko. Yun ang pananampalataya. Wala kang ibang pag-asa para maligtas kung hindi si Jesus Christ. Kung gagawin mo ngayon yan, ang pangako ng Panginoon, patawarin ka ng Diyos. Hindi dahil papatawarin ka ng Diyos, hindi dahil hindi na mahalaga sa Kanya yung hustisya, kundi dahil pag nanampalataya ka kay Jesus, namatay na si Kristo para sa iyo. Sabi sa Acts 16:30-31, may tanong dito at may sagot. Sabi dito, mga Ginoo, this is the question, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Natanong mo na ba yan? O yan ba'y concern mo? Yan ba yung dahilan kung bakit di ka nakakatulog sa gabi? Kabigatan sa puso mo? Ano ang kailangan kong gawin para maligtas? Ano po ang sagot ng salita ng Panginoon? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus. Ilagak mo ang tiwala mo sa Kanya. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ang consequence nito, maliligtas ka. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi mahalaga ang sabi ng tao, no? Ang tao pwede magkamali, pero itong salita ng Panginoon, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan o ang iyong pamilya. Now, paano tayo makasigurado na pag nanampalataya talaga tayo kay Jesus, papatawarin tayo? Meron bang resibo na darating sa bahay mo? Or may mararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? Or magkakaroon ka ba ng bilog dito? Paano tayo magkakaroon ng certainty, ng katiyakan na pag nanampalataya ako, papatawarin ako? Nalala niyo po yung pamagat na ating pag-aaral. Good news, patungkol saan? Kamatayan ni Jesus at ano? Muli pagkabuhay ni Jesus. So ang good news
ay namatay si Kristo para bayaran natin mga kasalanan at bahagi ng good news, hindi siya nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay. At ang sabi po sa verse 4, bahagi ng good news ay siya inilibing. Ano? Doon muna tayo sa verse 3 muna. Sandali Sabi sa verse 3, pwede ba natin balik verse 3, kapatid? Ayan, sapagkat ibinigay ko sa inyo na sa lahat na aking tinanggap, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Verse 4 pala, sorry, kulang yung kanina, no? At siya'y inilibing, ito na, at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Muling binuhay. Point number 2, last na to, last na. Ayan. Point number 2, ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. So this is the half part ng good news. First part, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Second part, last part, siya nabuhay na maguli. Ano? At kung titignan natin yung sinabi doon, sa verse number 4, balikan po natin. Sabi sa verse 4, siya'y muling binuhay. Ibig sabihin, yung kanya pagkabuhay, merong gumawa nun sa kanya. Binuhay siya. Ano? At yun ang ating, meron ba tayong point A? Tignan mo nga, Brad. Ayan. Muling binuhay. Pansinin natin yan, salitang yan. Ibig sabihin, it is something na ginawa ito sa kanya, may bumuhay sa kanya. Sino sa palagay niyang bumuhay sa Diyos Anak? Siya nagkatawan tao at namatay. Yung Diyos Ama. Okay? At mahalaga ba na nabuhay siya ulit at binuhay siya ng Diyos Ama? Super. Super important. Kasi ibig sabihin nito, yung pagbabayad niya ng ating mga kasalanan dahil sa paglabag natin sa utos ng Diyos, tinanggap ng Diyos Ama. Wala nang ibang sacrifice na tatanggapin. Hindi yung pagsimba mo, hindi yung pagbabasa mo ng Bible, hindi yung bata ka, nabinyagan ka, hindi yung pagbibigay mo ng limos sa kapwa mo. Walang ibang sakripisyon tatanggapin at tinanggap ang Diyos, kundi yung ginawa ni Jesus Christ. Paano mo, Pastor, nalaman tinanggap ng Diyos Ama yan? Kasi binuhay niya yung anak. Nakuha niyo? Kung hindi tinanggap ng Ama yung sakripisyo ng anak, hindi siya bubuhayin ng Ama. Manatili siyang patay. So, ibig sabihin, araw na ito, anong tawag nito? Pasko ng pagkabuhay, di ba? Inaalala natin yung katagumpayan ni Kristo. Inaalala natin yung katiyakan ng kaligtasan na nasa Kanya. Kasi bagaman siya po'y namatay para bayaran natin mga kasalanan, siya hindi na natiling patay, hindi siya kayang pigilan ng kamatayan. After 3 days, ang sabi ng Biblia, siya'y binuhay ng Diyos Ama. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya totoo, ibig sabihin, nagawa talaga niyang bayaran ng kasalanan natin, ibig sabihin, pag nanampalataya ka sa Kanya, totoong papatawarin ka ng Diyos. Bakit? Binuhay siya ng Diyos Ama. How do we know na buhay talaga siya? Well, ang sabi sa teksto natin, 1 Corinthians 15, 5-6, at siya'y nagpakita. Alam natin na buhay siya kasi may mga nakakita sa kanya. Si Cleopas, that's another name for Peter. At pagkatapos ay ang 12, the rest of the disciples. At tingnan niyo po ito Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid. Sabay-sabay, 500 tao, nakita siya. So, hindi pwedeng sabihin na namalikmata lang itong mga to. Wala naman namang malikmata ng sabay-sabay. Di ba? Wala na alimpungatan ng sabay-sabay. 500 na tao, sabay-sabay na malikmata. 500, sabay-sabay na alimpungatan. Hindi nangyayari yun. Anong paliwanag dito? Ba't nakita nila si Jesus? Kasi totoong nabuhay si Jesus Christ. Kung babasahin pa natin patuloy ito, marami pa siyang babanggitin pangalan, si Pablo, kasama na rin ang sarili niya. So, tingnan natin yung ating visual. Nakitang buhay. Siya muling nabuhay at siya po'y nakitang buhay. Marami nakakita sa kanya. Ano? So, makikita natin dito na yung kamatayan ni Kristo at yung kanyang muling pagkabuhay, good news ito.
Actually, kung ako lang masusunod, tatawagin ko itong the best news ever. Bakit? Kasi itong good news about the death and resurrection of Jesus Christ, ito lang, it is the only sure way. Ito lang nag-iisang tiyak na paraan upang ikaw ay maligtas. Wala nang iba. Wala nang ibang darating, wala nang ibang dumating, kundi si Jesus Christ lang. At hindi tayo naniniwala sa swerte malas. Kayo nandito sapagkat dinala kayo ng Panginoon dito. At ano ang purpose ng Diyos? Marinig nyo ang nag-iisang mensahe ng kaligtasan. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya tayo mapahamak. Ang gusto niya, mapatawad tayo at maligtas tayo. Pero alam mo, malapit na tayo magtapos. Wala nang 2-3 minutes. Wala na. So, alam niyo ba na hindi sapat na alam mo lang ang mga ito? Kasi ang sinasabi ng Bible, sino mang sumampalataya, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. So, yung pananampalataya, hindi yun intellectual lang, kundi ito'y heart dependence. Pagtitiwala sa puso mo. So, ngayon alam mo na ang paraan ng kaligtasan. Wala naliligtas dahil alam lang nila. Kailangan kang humakbang sa pananampalataya. Kailangan kang magdesisyon, yes Lord, ako'y makasalanan and lumalapit na ako sa iyo. Kinikilala ko, ikaw Jesus bilang aking tagapagligtas. Ako na makasalanan, hindi ko kaya ligtas ang sarili ko. Pero salamat dahil minahal mo ako, sukat na ibinigay mo ang buhay mo doon sa krus ng Kalbaryo. Binayaran mo ang dapat kong pagbayaran. At ikaw ay namatay at muling nabuhay, patunay na talagang ikaw lang ang tagapagligtas, patunay na kung sino man ang palataya sa ipapatawarin mo. Kaya eto ako, pinagkakatiwala ko ang walang hanggan ko sa iyo, Panginoong Hesus. Pwede mo bang gawin ngayon yun? Ang Diyos, tagapagligtas, pero never namimilit ang Diyos. Ikaw at ikaw lamang ang pwede magpasya niyan. Kaibigan, kung maliwanag sa iyo ang narinig mo ngayon, huwag mong ipagpabukas. Sapagkat ang sabi ng Bible, huwag tayong magmayabang kung ano ang bukas, sapagkat di natin nalalaman kung ano ang pwede nitong dalhin. Meron ba kayong garantiya na buhay pa kayo bukas? Your chance now may be your last. Di tayo nananakot, but that's the reality of life. Di mo masabi. Di ba? Sabi ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Huwag kang mag-atubili. Huwag kang, kung maliwanag sa iyo ito at parang may pumipigil sa iyo, alam niyo, ayaw ng dyablo na ikay maligtas. Gusto niya makasama ka niya doon sa impyerno, panggatong sa impyerno. Yan ang gusto ng dyablo. Huwag ka pumayag. Kung may narinig kang tinig, yes, ikay makasalanan, and yes, Jesus Christ is your only hope. Yes, manampalataya ka sa Kanya. Huwag mong pigilan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas na. Si Kristo ay namatay para bayaran ang iyong mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay para iligtas ka. Pero nasa iyo ang pagkapasya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mga sandaling ito ng aming paanyaya. O Panginoon, Ikaw po ang umawak sa puso ng bawat isa. O Panginoon, kung meron po sa amin dito na hindi pa siya tiyak pagdating sa kanyang kaligtasan, at siya po'y nagkaroon ng konbiksyon, Panginoon, sa kanyang puso ngayon, na naunawaan niya ang salita ng Diyos, at nais niyang manampalataya, Lord, huwag mong hayaan na siya po'y hadlangan ng dyablo. Tulungan mo siya, Panginoon, magdesisyon. Tulungan mo siya magpasya, Panginoon, para sa kanyang kaligtasan at walang hanggan. Ikaw po ang gumawa sa puso ng bawat isa, Lord, mag-create ng faith and repentance. Gumawa po kayo, Panginoon, sa mga oras na ito. Habang tayo na kayo at nakapigit, kung nais mong manampalataya sa Panginoon, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Kung nais mong maligtas, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, sa puso mo, manampalataya ka sa Panginoon. Sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Kristo ang tagapagligtas at siya ay anak ng Diyos, at siya'y binuhay ng Ama mula sa mga patay, ay ikay maliligtas.
Kung nais mong maligtas, sabihin mo sa Panginoon, magpaligtas ka sa Panginoon. Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sabihin mo sa Panginoon na ikaw ay makasalanan. Sabihin mo sa Kanya na nagtitiwala ka na si Jesus lang ang tagapagligtas. At angkinin mo ang pangako. Ang sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit na kapatawaran sa makasalanan. Manalangin ka sa Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon. At kung kailangan mo ng gabay sa pananalangin, nandito kami para tumulong sa iyo. Habang nakayukot, nakapigitan lahat. Kung sinasabi mo, Pastor, naintindihan ko yung message. Gusto ko magpasyang manampalataya sa Panginoon. Kung yan ang sinasabi mo, pwede pakitaas mo yung kamay kay aking papanalangin. Meron ba, Pastor? I am making a decision right now. Nag-decision ako sa puso ko to put my faith in Christ. Magtiwala kay Jesus Christ. Not sa akin nagawa o magagawa pa, not sa religion, but kay Jesus Christ. Kung sinasabi mo, Pastor, gumagawa ako ng desisyon ngayon manampalataya sa Panginoon. Nais kitang ipanalangin. Pwede ba pakitaas mo yung kamay? Meron ba?